Isang good afternoon po sa ating lahat, higit sa ating Diyos na buhay. Nais ko lamang pong magpasalamat sa ating Panginoon sa patuloy na pribileyo na ako'y nakatayo. Bagamat akalingon ko po, pero salamat kang Lord kasi nabeng ipatuloy pong may usap ka ako. At sige po, makipagbuklat tamo po kening Matthew 7:24. Bagamat gasgas na po yung talatang ni, pero balo ko po tiya pong nice ipabati di Lord kaya katamo. Sabi po dito, Matthew 7:24. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng aking mga salita kong ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin. Ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo ito sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay may tutulad naman sa isang tao na hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ng bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Tayo po ay saglit na manalangin. Minsan pa, Panginoon, kami lumalapit sa iyo, Panginoon, ng may bababang puso, Lord God. Alam mo ang aming mga puso sa kaurasan na ito, Lord. Lord, saliksikin mo ito, Panginoon. Hayaan mo, Lord, sa kaurasang ito, Panginoon, patuloy na pakasamahan niyo po kami, Panginoon. Dahil liban sa iyo, Panginoon, liban sa iyong pagsama, Panginoon, wala po kaming magagawa, Panginoon. Walang kabuluhan kung walang iyong pagsama, Panginoon. Kaya Lord, dalangin namin sa kaurasan na ito, Lord. Ako na iyong gagamitin bilang daluyan ng iyong mga salita, Panginoon. Ayahan mo, Lord, makita ka sa buhay ko, Panginoon. Ikaw ang makita sa kaurasan nito, Lord God. Gamitin niyo lamang po ako, Lord God, upang maging daluyan ng iyong mga salita, Panginoon. At ayahan mo, Lord, ang iyong mga salita na may hahayag, O Lord. Sa kaurasang ito, ayahan mong bigyan mo ito ng kapangyarihan, Panginoon. At Lord, ayahan mong may timo, Lord God, sa aming mga puso. Lord, ayahan mo, Lord, may tanim ito ng malalim, Panginoon. Upang, Lord, sa magulong mundong ito, Lord, meron kaming pinangahawakan na, Lord, hindi mo kami iiwan at hindi pababayaan man, Panginoon. At Lord, ayahan mo sa kaurasang ito, at Lord, sa magulong mundong ito, Panginoon, ayahan mo, Lord, magpakabisi kami, Lord God, sa iyong mga salita, Panginoon. Dahil, Lord, nais mo kami manatili, Panginoon, hanggang sa uli, Lord God. At dalangin namin, Panginoon, hindi kami manghinawa, Panginoon. Hindi kami tumigil sapagkat ikaw, Lord, hindi ka tumitigil, Panginoon, upang, Lord, protectionan kami at hindi ka tumitigil sa paggawa ng mabuti sa mga buhay namin, O Lord God. Maraming salamat, Lord. Tinitiwala namin, Lord God, ang kaurasang ito at ang gawain ito sapagkat, Lord, sa iyong pangalan kami magtatagumpay, Panginoon. Maraming salamat sa iyong kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ulitin ko po, Matthew 7:24. Kaya't ang nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay may tutulad sa isang taong matalino nagtayo ng bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ng bahay ng iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay mahalin tulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ng bahay, ito'y bumagsak at lubusang nawasak. Ini po, reminder na po kako ng Ginoo yung pagiging inglugod tamo kaya aliya mo kailangan or aliya mo king aldone ning Domingo. Kasi hindi po na kagabi po na yun nga ni-remind po ako ni Lord na ang pagiging Kristiyano is hindi lang sa araw ng linggo o araw ng gawain. Sapagkat yun nga tulad ng isang tao na hangal, kung ganun po ang magiging buhay natin, kung hindi ang Panginoon ang magiging pundasyon sa buhay natin is sa kaligitnaan ng kapagsubukan, tayo'y mapapagod o tayo'y mawawasak. Kaya sa kaurasan pong ito, tanong lang po na sino po ang portion ng buhay natin? Ang Panginoon ba o ang sarili natin? Sabi dito,
yun nga na niremind po ako ni Lord na kailangan araw-araw sinusurrender natin yung buhay natin sa Kanya. Kasi nga, hindi naman po yung mga nakakakita sa atin or yung mga ibang tao yung magbe-benefit eh. Tayo po mismo. Kasi nga, sabi ng salita niya, na sabi dito, kailangan sinasagawa natin ang kanyang mga salita sapagkat ang mga salita ng ating Panginoon is siyang kalakasan natin, amen. Ang mga salita ng ating Panginoon is ang nagiging dahilan kung bakit po tayo narito. Sabi nga sa huling kapanahunan, maraming manlalamig, kaya hayaan po natin sa araw-araw po nating pamumuhay is dala-dala po natin ang salita ng ating Panginoon, amen. At sabi dito, yun nga, kailangan araw-araw yung pagka-surrender ng buhay natin, pagkagising natin sa umaga at hanggang sa araw ng bukas, huwag mawala sa ating mga kaisipan o mawala sa ating puso na kailangan nating surrender ang buhay natin sa ating Panginoon. Kasi nga, nais ng Panginoon na maging matatag tayo, lalo na sa kapanahunan na ito. Nais ng Panginoon na manatili tayong tapat sapagkat may plano ang Panginoon sa ating mga buhay. Kaya, lagi po nating itest kung ang buhay natin is nakatayo sa kalooban ng ating Panginoon. Lagi po nating subukin, lagi po natin ipasaliksik sa ating Panginoon kung ang buhay natin o kung ang puso natin is naglalakad sa kanyang kalooban. Sabi dito, ang Panginoon sa totoo lang sa buhay natin, ayaw niya tayong ma-feel eh. Pero bilang tao, dahil sa sarili nating karunungan, dahil doon tayo na-feel, dahil nawawasak tayo, dahil nananangan tayo sa ating mga karunungan o sa ating sariling karunungan. Hindi nais ng Panginoon sa ating mga buhay na tayo mapagod. Tinuturuan tayo ng ating Panginoon upang lalo tayong maging matatag. Sabi nga dito sa James chapter 1 verse 5, ngunit ang sino man sa inyo ang kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Amen. Sabi nga sa salita niya na tayo'y kumatok, tayo'y humingi, sapagkat ang Diyos lagi niya tayong kakatagpuin. Amen. Araw-araw, laging nangungusap sa atin ng Panginoon, ngunit hindi natin namamalayan sa maliit na bagay. Minsan, yun nga, tinuturi natin na napakaliit ng isang bagay na hindi natin mabigyan ng oras ang ating Panginoon. Pero napakahalaga po nun na minsan hindi natin alam, distracted na tayo. Distracted na tayo na hindi natin alam sa ganung bagay is inahayaan na natin na binibigyan natin po ang ating kaaway. Kaya sa buhay natin, kailangan, sabi nga, magbabad tayo sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Kailangan gugulin natin o wag natin hayaan sa araw-araw nating pamumuhay na wala ang Panginoon sa ating mga buhay. Kasi nais ng Panginoon na lumawak ang ating kaunawaan. Nais ng Panginoon ang ating puso is lumago sa kanyang salita. Dahil yun nga, sa huling kapanahunan, nandito na tayo eh. Ang nais ng Panginoon is meron tayong dala-dala. Tulad po nito na experience ko, nakalimutan ko nga po ulit na ako po wala yung inatasan po ni Ira, nakipagpalit po siya sa akin. Pero salamat sa Panginoon dahil araw-araw patuloy yung paghahanap niya sa akin. Araw-araw na kanito sabi ko sa mga panalangin ko na Lord, sabi ko, gusto pa kitang maunawaan, gusto ko pang matuklasan kung anong yung kalooban sa aking buhay. Pero hindi ko na nare-realize sa mga pagsubok na pinagdaanan ko, yun pala yung way ni Lord kung bakit, yun pala yung way ni Lord para ibigay niya yung mas better na plano sa buhay ko. Hindi ko expect or hindi mabanggit ng aking kaisipan o ng aking bibig kung paano ako dapat magpasalamat sa Panginoon dahil yun nga, sa magulo kong buhay, ang salita niya ang naging dahilan kung bakit ako matatag at kung bakit ako narito upang ibahagi ang kabutihan ng Panginoon sa aking buhay. At yun po, last po, no, verse po na ibabahagi ko sa inyo dito po sa Awit 119 verse 92.
Awit 119 verse 92. Kung ang iyong kautusan ay di bukal ng aking galak, namatay na sana ako sa dinanas na paghihirap. Yun nga po, sabi ko sa Panginoon, araw-araw na ako'y nananalangin sa Kanya. Sabi ko, salamat Lord, kasi kung wala ang iyong mga salita na aking naririnig, siguro sa mga oras na ako'y nagugulan sa lahat ng bagay, sabi ko nga baka napahamak na ako sa mga bagay na alam kong hindi kalooban ng Panginoon. Kaya't narito po ako, nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil lagi siyang mabuti. Minsan, hindi man tayo nagiging mabuti sa ating Panginoon, pero hindi siya tumitigil. Kaya yon, salamat sa Panginoon, maging sa buhay ng bawat isa. Bigyan po natin ng oras ang ating Panginoon sa ating mga buhay. At hayaan po natin, sabi nga sa Joshua 1:8, this book of law shall not depart from your mouth. Araw at gabi, kailangan dili-diliin po natin ng salita ng ating Panginoon upang mas lalo tayong matatag, lalo na sa panahon na tayo'y nasa uling kapanahunan na. At maraming salamat po sa Diyos po ang pinakamatas na papuri. Sige po, maraming salamat po sa ating kapatid sa kanya pong binigay na exhorting verse. Maraming salamat po sa ating kapatid na sa kanya pong binigay na exhorting verse ngayon pong hapong ito. Tunay nga po, hallelujah, sabi po ng salita ng Panginoon, hallelujah. Kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay may tutulad sa isang taong matalino. Nagtayo ng bahay, ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umipit ang malakas at bumaha at binayo ang malakas na hangin. Ang bahay ay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo to sa babaw ng bato. Hallelujah. Napakaganda pong talata na atin pong natunghayan po ngayong hapon. Hallelujah. Kung paano, hallelujah, maralas kong sinasabi pag ako po'y nagsishare. Napakahirap po sa isang tao na ang pundasyon ay hindi ang salita ng Panginoon. Kung ito ay nakikinig lamang, walang tunay na pundasyon sa salita ng Panginoon, magkakaroon ng konting problema, tuluyan po yan ay babagsak. Yan po ay may talulad po sa taong angal na nagtayo ng bahay sa kanyang buhanginan. Ngunit napakapalad po tayo, nakapakapalad po natin, hallelujah, na tayo po ang tunay na nanalig at nananangan sa salita ng Panginoon, hallelujah. Ang ating pananampalataya ay nalintulad po doon sa bahay na nakatayo po doon sa ibabaw ng bato. Kung saan, hallelujah, ipinakikita po dito, hallelujah, hallelujah. Dahil tayo po ay nananangan at nananangan sa salita ng Panginoon, hallelujah, ay inalitulad po ang ating buhay dun sa itinayo o nakapundasyon sa bato. Hallelujah. Kahit ano pong mangyari, magkaroon po yan ng problema, hallelujah. Bayuin po na yun ng mga malalakas na bagyo o problema sa ating buhay, hallelujah. Salamat sa Panginoon, hallelujah. Dahil ang pundasyon natin ay ang ating Panginoon, hindi po tayo babagsak. Dahil sa pagdating ng mga pagsubok na yon, may sinasabi po ang 1 Corinthians 10:13, hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay kanyang gagabayan. Amen. Sa mga pagsubok na yon, hallelujah. Alam ng Panginoon, hallelujah, na ang mga pagsubok na dumating sa tao, lahat ng tao ay dinanasan na. Hindi pwedeng hindi po danasin ang mga pagsubok na yan. Hallelujah. At kahit alam po natin ang mga pagsubok, hindi po ang Panginoon ang nagbibigay. Ngunit ang Panginoon po ang nagbibigay po ng kapahintulutan. Hallelujah. Para po tayo ay matesting po, hallelujah, ang ating pananampalataya. Baga sa ginto, hallelujah, pinadadaan sa apoy para malaman na to na tunay na ginto. Katulad po ng ating mga salita. Hallelujah. Kung ang mga salita po natin na mga binibitiwan ay totoo, hallelujah, parang yan po ay ginto. Padaanan man yan po sa apoy, kung yan po ay totoo, hindi po yan masusunog.
Ngunit pag ito po ay nasunog, sabi ng salita ng Panginoon, maliligtas. Kaya lang, palang nagdaan sa apoy. Amen. Hallelujah. Nawa po, hallelujah, ang ating pong mga pananampalataya, ang ating buhay, katulad ng ating pong binag-aralan, kailangan po nakapundasyon po sa ibabaw ng bato. Hallelujah. O sa bato. Dahil ang tinutukoy na bato po rito, walang iba po kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Dahil katulad kung matulad sa isang angal, hallelujah, na nagtayo ng bahay doon sa buwanginan, hallelujah. Ibig sabihin po, yung lupa o yung buhangin, nakikita man po natin dyan po ay sabihin nating parang hindi matigas, no po? Para buhangin nga ho yan eh. Kaya pag ito po ay dinaanan ng o hangin na malakas, tuluyan po yan babagsak. Hallelujah. Katulad po natin, hallelujah. Salamat, hallelujah, sa Panginoon, hallelujah. Sa kabila ng mga pagsubok na dinananas po natin o mga bagay na sa ating mong sitwasyon, hallelujah, nananatili pa rin po tayong tapat o nananatili po tayong nakatayo dahil ang ating pong Panginoon, hallelujah, ang salita ng Panginoon, ang ating pong pundasyon. Marami pong salamat, hallelujah, ngayon pong gabi, hallelujah, hallelujah, tayo po'y, bago po tayo mananalangin, hallelujah, inayang ko po kayo yumuko. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Napakadakila. Salamat, Panginoon, sa iyo pong mensahe na ibinigay po ng iyong anak, Lord. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Minsan, Panginoon, hallelujah, sa aming buhay, hallelujah, nararanasan namin, Panginoon, ng mga bagay na hindi kaayaya. Ngunit salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Dahil ang buhay po namin at ang pananampalataya po namin, Panginoon, hallelujah, ay nakapundasyon sa iyo, Panginoon. Napakabuti po, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Ang aming pananampalataya, Panginoon, ay nakapundasyon, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Panginoon, linalapit ko, Panginoon, bawat isa sa mga anak mo, Panginoon. Hallelujah. Nawa, Panginoon, kami lahat, Panginoon, hallelujah, ay may tulad, Panginoon, doon sa taong matalino, Panginoon, na nagtayo, Panginoon, doon sa kabatuan, Panginoon. Hallelujah. Alam po namin, Panginoon, dumating man ang mga pagsubok, Panginoon, hallelujah, dahil kami, Panginoon, ay nagtayo ng bahay doon sa bato, Panginoon, hallelujah. Alam po namin, Panginoon, ikaw ang sumisimbolo sa bato, Panginoon, matibay, matatag, Panginoon. Kaya nagtitiwala po kami, Panginoon, hallelujah, kahit anong dumaan sa aming buhay, Panginoon, nananatili pa rin po kaming nakatayo. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, hallelujah, sa mensahe mo at sa anak mo na ginamit, Panginoon. Pagpalain mo po ito, Panginoon, at lubusan, Panginoon, ikaw ang may taas, mapurihan sa kanyang buhay, Panginoon. Pinupuri ka namin, binasasalamatan. Ito po ang aming samot panalangin na may pasalamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.